mga Mr. Tanod-Tanod, anong kinalaman ng nanay, live-in partner, at iba pang kamag-anak ni Erica na imbestigahan mo doon sa kanyang pagiging short? Anong kinalaman noon? O nga, Ganun ba ang itinuro sa pag-imbestiga? In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-iimbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling, tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short sa kanyang pagiging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganon, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailangan mo kausapin paulit-ulit at madamay pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? Your Honor, kasi po, may short po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki na malinis sa treasury, malinis sa accounting. Ano pa ang gusto mong may pakita sa iyo para patunayan na siya talaga ay walang kasalanan? Maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV. Maliban na lang kung merong eyewitness nagsabi yung 5,000 na yan ay talagang kinupit niya. Pero wala eh. Yes, Your Honor. Kasi ang sabi po ng kahira, na short po talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala namang pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No, Mr. Tanod and Miss Josefina Miklat, kayong lahat dyan sa landmark, makinig kayo. Okay, makinig kayo mabuti. Ako ay hindi kahera. Okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahera, pagkatapos ng kanilang duty, di ba sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Dapat right there and then ang bilangan. Okay? Sa harap nila, hindi yung the following day, you call them to your office and say, meron kayong short. At pagkatapos, tatanungin ngayon nung kahera, paano ako naging short? Hindi ba makita mga dokumento? Ang sasabihin sa kanila, confidential. Ganun ba? Sa landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatunay sa inyong binibintang. Tama? Sorry. Maybe we can ask the Council of Landmark to please assist your client. Siguro, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sorry, I'm nothing against the both of you. Siguro pinag-aralan niyo itong kaso. Attorney, may I get your name, please? Attorney Valentino Janela. Valentino? Attorney Valentino? Yes, Valentino. Are you privy to the case? We are privy to the case because Okay. we handled the case. All right. Who is handling the case? We are. All right. You may answer. Pero Mr. Chair, bago niyan, let's put on record na tumangging sumagot ang landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, ipinasa tayo sa abogado. Na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap nila sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin yung abogado. Okay. May we have your... Now, please. we have to explain papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tanod-Tanod na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanod-Tanod po ron, nung chinecheck, nagkaroon ho kasi ng shortage eh. Nung chinecheck, yung sa treasury, tinecheck yung journal tape, yung pong mga dokumento, wala ho kasing makitang pinanggalingan ng shortage. Pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong sinurrender ni Miss Bendicho na cash, nung binangga po doon sa may sa report, kulang po ng 4,993 point something eh. Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod-Tanod. Yun pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng shortage. Okay.
Counsel. Okay, bakit ginawa yan the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung kahera, dapat doon nagkaroon ng bilangan sa harap niya? Siguro po ipapasa ko po kayo doon Yun. sa ano. O, sige, from attorney to landmark. Good afternoon po, Your Honor. Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time pagbalik nyo, magsama kayo ng 10 law firm dito. Kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung report ang IS. No, ma'am, pakisagot lang. Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng pera, dokumento na iintrega ng inyong kahera, dapat in front of her, doon kayo magkakaroon ng auditing, accounting, bilangan para in case may short, ipapaliwanag. O ito, nasan ito. Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya, umuwi na siya ng bahay, and then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghahanap ng short. And then pag tinanong sa inyo nung kahera, bakit ako short? Anong ebidensya? Sasabihin niyo, confidential. Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila ganon-ganon, chorus ang pagkasabi na sinasabihan niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi Now, of po, course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po yung mag-deny. paano po magiging confidential? Pero ang tanong ko na lang, pakisagot, bakit kinabukasan? Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po ibabangga yung mga sales nila para dun sa mga dokumento binibigay ng Hindi po. ICS. Hindi po. Mga po sila, Your Honor. No, ma'am. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Kasi if ginawa mo sa akin yon, kunyari akong kahera mo, papalag ako, makipag-away ako sa inyo, I will raise hell. Dapat, harap-harap ko, magbilangan tayo. Nagbibilang naman po. Hindi Your po, pinauwi niyo muna eh. Kinabukasan pa pagbalik. Am I right? Ma'am, dalawa sila. Si Ma'am Regina, saka si Ma'am Nolen. Sir, Oh. New Valley po sila. Makati po ako. No, ibig sabihin sa landmark, ganun din, Makati and pareho lang kayo lahat sa landmark. Ganun pare-parehong sumbong. Ever since naman po yun ang process namin eh. No, ma'am, nilalayo mo yung sagot mo sa tanong ko. Ang sa akin, bakit kapag nag-audit kayo ng kahera ninyo, pagtapos ng kanyang duty, it should be done in front of her on that same day, not the following day, and then pag tinanong ng kahera, bakit ako short, in confidential at paulit-ulit na lang ilan sa kanila nalagay sa ganung sitwasyon, and then ipapaharap nyo dito sa taong Mr. Tanod-Tanod na ito, at ito si Mr. Tanod-Tanod, pag nag-imbestiga, pinapahiya, minamaliit ang mga iniimbestigahan niya, pinipilit, at idinadamay pa yung pamilya, anong kinalaman ng live-in partner, anong kinalaman ng nanay, anong kinalaman ng anak, etc. sa pagkakashort ng empleyado. Walang kinalaman yung kamag-anak, walang kinalaman yung nanay. Yung nanay, dinamay. Pati yung live-in partner, dinamay. So what kung yung live-in partner niya walang trabaho? Does it mean dahil walang trabaho ang kanyang live-in partner, siya na ang nagnakaw? Tanong mo sa abogado, sigurado sabihin ng abogado no. Tanong mo sa dalawang abogado mo. It doesn't follow na, Mr. Tanod-Tanod, for your information, ilagay mo sa kukote mo, sir, kamahalan, na hindi porket ang isang tao ay meron siyang live-in partner, walang trabaho, siya na agad ang nagdakaw pagbintangan sa anumang klaseng krimen na nangyari sa isang establishmento. You agree, Mr. Tanod-Tanod? Ganito po yan. Pakisagot lang, you agree or you don't disagree? Or you disagree? I disagree po, Your Honor. You disagree? Oh. So, ang ibig sabihin para sa iyo, pag ang isang tao ay walang trabaho, yung kanyang live-in partner, siya na agad pwedeng pagbintangan sa isang krimen? Hindi po, Your Honor. Kasi ganito po ang Hindi, pakisagot lang, you agree or disagree? disagree ko po yun na kung wala kang trabaho, wala na magnanakaw ka. Hindi po. So, hindi dapat ganon. Yes, sir. O, ba't mo ginawa? Ganito po ang purpose po, Your Honor. Yung tinanong ko po siya sa ganon, kung taga saan siya, kasi alam ko nagdi-deny na po siya, sabi na wala. Ngayon, No, sir. Hindi mo na dapat tinatanong taga saan siya, sino siya, anong pangalan. Dapat ang tinatanong mo, yung kanyang tungkol sa kanyang trabaho, doon lang po kayo nag-concentrate sa kanyang trabaho, hindi na po sa kanyang pamilya. Anong kinalaman ng kanyang pamilya? o nga po, Kaya tinatanong kita kanina kung meron ka bang qualification, nag-aral ka ba, nag-schooling ka ba, nag-seminar ka ba tungkol sa pag-iimbestiga? Ikaw ba'y dating PNP investigator? What made you qualified to investigate
a theft in Landmark. Criminology graduate po ako, Your Honor. Okay, criminology, ganun ba ang tinuturo sa school mo, sa criminology, pag graduate mo, na kapag ang isang tao ay walang trabaho ang kanyang live-in partner, kailangan isa na siya agad sa didikdikin mo ng mga katanungan sapagkat posible na siya ay nagnakaw sapagkat walang trabaho ang kanyang asawa o live-in partner? Your Honor, hindi ko po sinasabing nagnakaw po siya. Hindi nga kasi tinanong mo, sir, hindi mo Oo. papatanungin. It's none of your business. Ang purpose ko po, Your Honor, para malalaman lang kung nagsasabi po siya ng totoo. Kasi po, Your Honor, sabi ko, just tell the truth, no? Sabihin mo totoo kung anong nangyari dahil sa accounting, okay naman yung mga papili. Sa treasury, okay naman po yun. Ngayon, assured ka ng almost 5,000. Pabalik-balik ko po yung ganun, Your Honor. Kaya nga, sir, kung pabalik-balik ang tanong mo at pabalik-balik sinasabi niya hindi, dapat tinantanan mo siya. Hindi mo na sinama yung kanyang pamilya na wala naman talagang kinalaman sa kanyang kasalanan. Granting halimbawa, meron siyang ginawa. Kunyari na lang, for the sake of argument, meron talaga, duda-duda talaga yung kanyang kilos at maaring nga may kinalaman siya. Bakit mo idadama yung kanyang pamilya? Doon ko po At saka isa pa, sir, ulit-ulit mo po ginawa to. Ang masaklap dito, ang masama, nag-report na sa Landmark, itong mga empleyado, walang ginawang aksyon ang Landmark. And then I've been calling Landmark para mag-explain, ayusin yung problema, wala rin ginawa, ayaw makipag-usap. Hanggang sa na-file na yung kaso sa NLRC. And then isa pa itong mga taga-NLRC. Na-file sa DOLE. And then ang ginawa ng DOLE, sa halip na tawagan na naman kayo, ayusin yung problema kasi alam mo bang gusto lang nila, Landmark, Mr. Tanod-Tanod, Mr. Chair, ang gusto lang ng complainant is maibalik yung ibinawas na sweldo illegally deducted from their salary. Maisweldohan lang sila kasi hindi naman talaga sila nagnakaw. Ang nangyari, binawas ka ng sweldo, pinag-abono pa sila at inilagay pa sa record na theft ng DOLE. Na samantalang kayo dyan sa DOLE, I've been saying this all along, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kung nagsumbong na sa akin to right from the very start, I could have solved the problem. Kung yun ang palang kailangan, then kinausap ko na DOLE and then Landmark, pag-usapin, right there and then, pakisoli na. Ibigay ng pera para wala ng problema. Tapos na. Hindi eh. Pinalawak nyo eh. Tapos paulit-ulit nyong winalanghiya yung mga empleyado nyo. Kaya ito lumaki. Hanggang sa dumating tayo rito. Mr. Tanod-Tanod, gaano po kayo katagal na nagtatrabaho sa Landmark? Almost 35 years po, Your Honor. The same position? Hindi po. Nag-umpisa po ako sa SRO, Security Relation Officer. And then, how many years? Almost more than 20 years, Your Honor. And then, Tapos, the last 15 years? 8 years, mga 8 years po akong naging head. Okay. Yun nga po ang paliwanag ko po yun. Actually ho, hindi ko inaakusahan si Ericano. Okay, hindi, ang tanong ko, meron na ba ho kayong mga na-handle na o na-experience na similar cases as what we are investigating right now? Matagal na po, Your Honor, mga 1990s pa po yun. Similar case? Opo. Parehong kaso? Pero na-resolve naman po yun. Na allegedly na pinagbintangan ninyo na short yung Hindi naman po, Your Honor, na ganon. Kasi ang nangyari po dito kay Erika, Your Honor, inamin naman po niya yung pangyayari, Your Honor. Hindi naman nga po siya umiyak. Maganda na po ang ano namin doon, pagkahiwalay. Tapos, Your Honor, kinabukasan po, dumating po yung tsuhin niyang enlisted personnel na Marines, naka-uniform po. Naghahanap po siya sa third floor. Kung sino yung yung supervisor po niya, tumawag po sa akin. Hinara ko po yung tsuhin niya. I invite him sa SICOM. Sa security office lang po tayo. Yun nga ang sabi ng tsuhin niya na Marines, naka-uniforme, bakit daw inakusahan yung pamangkin niya. Sabi ko, we are not accusing your pamangkin. There is something wrong lang, tao lang tayong nagkamali kasi malinis naman kasi yung mga papilis doon sa treasury at saka sa accounting. Ang nangyari kasi, sabi ko, just tell the truth na
kung kasi ang landmark, mabait po ang landmark, hindi naman po naninira kami ng pangalan. Yun nga po, inamin niya. Sabi niya, hindi. Sabi mo, inakusahan mo daw siyang magnanakaw. Hindi po. Tinawagan po niya si Erica, pinapasok po niya sa security office. Doon po, yung nakapasok na po sa security office si Erica, nagulat po ako dahil nung Erica na kahapon nakilala ko, very sad po siya. Ngayon, yung naharap ko siya, very smart na po yung babae. Sinasabi sa Sorry, akin, Mr. Chair. Kasi, bakit hindi siya maging smart na? Noong una, tahimik siya, takot. Mag-isa lang siya eh. This time, meron siyang kasama. Kaya hindi siya takot. At saka isa pa, Mr. Chair, sinabi mo, inamin. At sinabi mo, hindi inaakusahan. Kung hindi inaakusahan, bakit kinaltasan sa sweldo? At saka, umamin. Alam mo kung bakit? Mas even the hardened criminal sometimes, Mr. Chair, na on record to, na napapaamin, siguro, kahit na talagang tutusin, hindi dapat sila umamin, napapaamin dahil pagod na, stress na. In this case, ilagay kaya kita sa sitwasyon nila na bubombahin kita ng katakot-takot na psywar, katakot-takot na mga pananalita, pressure. May stress ka. And then para lang to get rid of you, to get rid of the person na paulit-ulit ng tanong, naipit na siya, iniipit siya kahit wala siyang kasalanan, mapapaamin. Did you know that? opo. Oh. Ngayon po, Your Honor, ituloy ko lang po ang Sige ano po. ko. Yun nga po, yun ang sabi ng Choy niya na inakusahan, no, hindi ko siya inakusahan. Sabi ko nga sa kanya, pinag-usapan lang namin yung pangyayari na talaga. Deserve naman siya for a second chance kasi yung record niya confidential naman dito. Sabi ko, sir, sabi kasi niya sa akin, nagawa po niya yon dahil yung nanay niya na-opera ng gallbladder sa probinsya. Ang sabi niya, hindi, matagal na yon. Yun po ang sabi niya sa akin. Tapos yung anak niya nasa probinsya, tsaka pong live-in partner niya. Yung lumabas na po sila, sir, sa sa employees entrance ng Landmark, nakita po yung asawa niya na sumalubong sa kanya. Nag-report sa akin yung guard na, sir, yung asawa po niya ni Erica, empleyado po natin yan. Di ni-research po nila nung September pala, yung asawa niya po si Jonathan Sabidoria, na-employed po na nga sa gift sitter po, yung contractual, yung marami po sila yung tagagawa ng Christmas basket. September 16 po, mga 15 days lang po ang duty niya, natanggal po siya kasi po naglalaro, nag-ano ng mga gunting, natusok yung gunting sa isang krema tapos tinikman pa niya. Kaya po on the spot na ano po yun, na terminate po sa trabaho sa ganung ano. Okay, natanggal pero hindi sa pagnanakaw. Opo. Sige, sabihin natin totoo yung sinabi mo, natusok niya yung kanyang ilong. So ano ngayon? Does it make him a criminal? Hindi naman, Just sir. because natanggal yung kanyang mister at dating empleyado ninyo na pinakailaman yung gunting at natusok yung ilong, does it make her accessory to a crime? Is it a crime to have a husband na natanggal dahil natusok yung ilong? Ang sa akin po, Your Honor, kasi po sinabi na sa akin, nasa probinsya po yung asawa niya at saka anak. Ngayon yung lately nalaman ko lang po na naging empleyado po pala sa amin. So what? So what kung hindi sinabi na naging empleyado? So what? There are times na people will say things na nakakalimutan nila yung mga bagay na importante sa mga katanungan. Oo nga po, lately ko lang nalaman yun na hindi. But still, wala ka pa rin ebidensya na siya talaga yung nag-short. At saka isa pa, wala bang CCTV sa Landmark na nakatutok sa kaha para makita kung nagbubulsa na yung kahera? On that time, Your Honor, yung counter 8 po, wala pang CCTV. Pero ngayon, kumpleto na po. Kasi, Kaya hindi nyo ba ikaw bilang security, dapat on a regular basis, chinecheck mo kung yung CCTV ay nag-work. So pag halimbawa, everyday dapat chinecheck mo, nung makita mo na hindi nag-work itong day na ito, agad-agad, nagpapunta ka ng technician para ayusin yung CCTV. Your Honor, wala po talagang CCTV na nakalagay. O di bakit hindi ka naglagay? Ano po, Yan, pera yan. pandemic po kasi, Your It Honor. doesn't matter kung pandemic. Ngayon. Ibig sabihin, pag pandemic, hindi na kayo pwede maglagay ng CCTV.
Na-stop po, Your Honor, na-stop po yung... No, Pero it's sa your si- job as security. Dapat ikaw magbibigay ng advice. Di ba? Yun ang responsibilidad mo. You tell the landmark na, Sir, ma'am, pera itong pinag-uusapan natin kaha na vulnerable tayo sa pangungupit, possible na pangungupit na mga kahera natin. Therefore, maglagay po tayo ng CCTV for our own sake and for their own sake. That's your job. Yes, Your Honor. O, ba't di mo nirekomenda? Nirekomenda ko po, Your Honor. Ang nangyari po kasi... So, nirekomenda mo na maglagay ng CCTV. Yes, Anong naging reaksyon ng landmark? na-stop po, Your Honor, because of the pandemic dahil nasara po yung department store. Oh, so nasa ng department store. Bukas ng department store, ba't hindi ka naglagay ng CCTV agad Oo. before the operation? Oo, yung mga kontratista po kasi, Your Honor. Sir, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Oo. Okay. So that means hindi mo ginagawa ang trabaho mo kasi sige, nagka-pandemic. Pagkatapos ng pandemic, then all you need to do is contact technicians, contractors na para maglagay ng CCTV. I'm telling you, ako marami akong CCTV sa bahay. Makinig ka muna, sir. It only takes less than half a day. Ilang oras lamang po magkabit ng CCTV. Yes, Your Honor. Oh. Pinapadaan po kasi yun sa engineering, Your Honor. Well, then sana, I know. Okay? Security ka eh. Importante yun, di ba? So dapat, nung nakita mo na sira yung CCTV, nag-sound off ka na doon agad sa management, and then sabi mo sa management, magbubukas na tayo next week, kailangan na yung CCTV, ikaw na mismo kumontak sa mga technician para mag-install ng CCTV. The moment pagbukas ng door ng landmark, lagay na agad ang CCTV. Opo. Actually, Your Honor, nalagyan na talaga yan. Oh. Ang ground floor lang po ang nakulang. O bakit di ka naglagay doon sa kulang? O nga po, Your Honor. On the way na po yun talaga. Yung counter 8 lang talaga at saka ibang counter sa ground Kaya nga floor. dapat sa lahat Di pa. naglalagay kayo. Opo. Para hindi nagkaroon ng ganitong klase problema. Hindi na tayo sana nag-usap-usap dito kasi doon sa CCTV, magpapakita ka talaga kung sino may problema, sino may kasalanan. Oo nga po, Your Honor. So so meaning dito, naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Hindi naman, Trabaho mo yun na para to make sure na mayroong mga CCTV sa lahat ng workplace, na especially doon sa mga kaha. hindi naman po, Your Honor, na pabaya kasi it was informed the engineering office po, Your Honor. Do we have a representative from the management of Landmark here? Your Honor, ako po yung sa counter. Kanino ka nag-request, Mr. Tanod-Tanod, ng CCTV? Sa engineering po, Your Honor. Not with you, Ms. Miklat? Hindi po. Purely counter-related matter lang po ako. Kanino po kayo nag-request, Mr. Tanod-Tanod, ng CCTV? Sa engineering department po, Your Honor, tapos may approval po yan sa... So hanggang ngayon, hindi na-actionan. Do you have Action na po, Your Honor. do you have a written request to address to the management? Ano lang po yun, ang mag-request talaga sa top management niya, Your Honor, yung Verbally? engineering po, Your Honor. No, do you have a written request? Palagay ko po, Your Honor. Hindi pwedeng palagay. Sumulat ba ho kayo ron sa management Hindi po, para Your Honor. request ng CCTV? Sa verbal lang po, Your O Honor. verbal lang? Opo. Kanino kayo nag-verbal instruction? Sa engineering po, Your Honor. Hindi sa management. O kasi through channel po, Your Honor eh. Okay, ano sabi ni engineering? Ayun nga ang sabi po sa amin na nadili lang po yan dahil because of the pandemic. Madali lang yan ang sagot sa Hindi, inyo. nadili lang po. Na-delay. Kasi because of the pandemic, nagsara po ang department store eh. Oh, so, nung nagbukas, sabi nga ni Senator Tulfo, nung nagbukas, dapat nakapag-install na kayo ng CCTV. Yeah, actually may existing CCTV, Your Honor, pero sa mga lobby lang. Ngayon, sa mga lobby lang po, customer Lobby lobby. Ngayon, in-improve nga po, no, ginawang DH na po yung CCTV, kaya inumpisahan po sa supermarket. Natapos na po yun, tapos nag-umpisa na po sa department store, sa third floor pababa. Huli na po yung... Ilan floors ba yun sa Makati? 4 na floors po, Your Honor. Yung department store, tapos isa po ang supermarket, saka food court. So, meron ng CCTV, kamo originally sa lobby. Opo, Tapos nilagyan na sa supermarket. opo. So, ang nire-request namin ni Senator Tulfo in particular na maglagay ng CCTV doon sa mga kahera. Meron na po, Your Honor, ngayon. Ngayon, meron na. Opo. Since when? A month ago, Your Honor.
Meron na. Ito na po, Your Honor. Mr. Chair, dapat bago sila magbintang, kailangan meron sila matibay na ebidensya. Mahirap yung duda-duda lang. Kahit na sino pwedeng magduda eh. Kahit na ako, pwede kong pagdudahan si Mr. Tanutano. Pasintabi na, pwede kong pagdudahan na adik ka. Di ba? Pwede kong pagdudahan na ikaw ay may problema sa pag-iisip. Madaling magduda. Pero ang pinakamahirap is magpakita ng solid evidence to prove your suspicion. In this case, puro ka suspetsa eh. Wala ka talagang hard evidence. So wala kang karapatan na pagbintangan at pilitin o umamin yung isang tao na wala ka naman talagang ebidensya hanggang sa ma-pressure itong tao, napaamin na lang ng di oras. At marami na mga pangyari, Mr. Chair, na kung saan ang isang victim ng wrongfully accused, wrongfully incarcerated, sila ay napaamin sa kasalanan na hindi nila ginawa kasi sa sobrang pressure doon sa investigador just to get it over with, get the monkey off their back. Napapaamin sila para makahinga na, makatulog na. Hindi nila alam yung consequence noon. Sasabihin kasi, umamin ka na para matapos na, umamin ka na para makauwi ka na, umamin ka na para you can go with your family and have dinner with your family, okay na ito lahat, umamin ka lang, kami nang bahala. Well, sasabihin nga ng biktima, o sige, amin na lang ako. Nangyayari ito, Mr. Tanod-Tanod. On record to. Ganito po, Your Honor, ang ending namin nung gabi Now, na yun. para hindi tayo umaba, Mr. Chair, meron pa tayong dalawang complainant na the same din ang reklamo. Mr. Chair, gusto ko sanang pagsalitain itong dalawang complainant sa kanila man reklamo. Sino gusto una magsalita? Ma'am Regina? Before that, Senator Tulfo, Mr. Tanod, medyo isang katanungan lang. Sinabi nyo kanina malinis yung accounting. Ano pa yung Treasury, Your treasury? Honor, Treasury po. Malinis, no? Bakit nyo binawasan ng kanyang sweldo? Ibig sabihin po malinis, Your Honor, yung mga papilis po ng walang diferensya. Okay. Tama po yun. Yung sales po niya sa tally sales, tama naman po. Sa mga card, sa mga tama naman po. Yung pera pong niremit niya, mayroon po siyang pinirmahan doon sa gabi na 45,000 doon. May pinirmahan po siya na yun ang iniwan. Mhm. Yun nga po, balanse naman po siya doon. Oh. Problema lang po, lumalabas yung ibangga mo yung papel doon sa ang kulang po ng almost 5,000. Doon sa kahera na. Opo, ipapaliwanag po ni manager po yun, Your Honor. So, nag-iwan siya ng envelope na halagang 45,000. Am I correct? Mr. Chair, kung baka hindi ako. Yeah. Okay, alam ko to tinutumbok nito Nag-iwan siya ng 45,000. Okay? And then, nung magbilang na kayo, hindi pala 45,000 kundi 40,000 na lang. Kulang. Your Honor, pwede po ba ako magsalita? Hindi, pakisagot, sorry po Mr. Chair. Pakisagot lang. So, nag-iwan ng 45,000. Yung 45,000 na sa envelope na iniwan, short o hindi? Yung pong sa in-endorse niyang pera, 2 beses po yon, yung 5 buwan niya at saka po yung final endorsement niya ng turnover ng pera. Yung una po 6,000, yung pangalawa po is 48,585. Pero po yung report niya from ISS, nasa 59,000 po. So nasi-short po siya ng almost 5,000. Ito po report ng ISS namin, ibabangga ng accounting sa mga tally sheet na binibigay. Ito pong mga tally sheet na to duplicate po. Kaya nga po, pag nag-endorso nga siya ng pera, yung inyong kahera, dapat sa harap niya, binibilang yon. Binibilang po, Your O Honor. kung binilang sa harapan niya, so bakit nagka-short? Ay, Kung ano man in-endorso niyo ang araw na yon, bibilang sa harapan niya. O neneng, ito, kung ano man tawag niyo sa inyong mga kahera, o 59,000, o 59,000 check. O ito, 45,000, 45,000 check. documented po yan, Your Honor. Nakalagay po dyan lahat ng in-endorse niyang pera. Ano po, kung may erasure man po, meron So, po siyang binilang sa harap niya. bilang po yan lahat. O, paano pa nagka-short? Hindi, binilang sa harapan mismo. Binibilang nila po yung pera nila. Tapos ibibigay sa supervisor. Ito po yung 5-1. Sa midday po, 3 o'clock. Mr. Chair, 3:30. Mr. Chair, binibilang sa harap ng supervisor nila? Sila po ang nagbibilang ng pera nila. Hindi nga, siyempre, bibilang niya talaga nila yon, natural. Ang ibig sabihin,
binibilang nila sa harap ng supervisor nila. Yes or no? Yes po, yung pong sa 5-1 lang yon. Pero po yung final turnover, ang pagbilang po noon sa Treasury Department na po, may kaharap, bibilangin niya po yon and then ipire-recount po ng recounter ng Treasury Na nandun sa harap yung cashier. Department po ang may hawak ng pera nila. Okay? Wala pong hinahawakan yung supervisor. Okay, pagdating sa final, sa pagbibilang, nandun pa rin ba yung kahera? Nandun po siya. Siya po ang magte-turnover sa Treasury. At nandun pa rin ba yung pinagtuturnoveran niya? Nandun po sa Treasury. Kaya nga, nandun sa harap na binibilang niya, Opo, final? Opo. At Oh. saka po may mga documents yan. Dalawang O kaya nga, so kung ganun pala, so okay tayo doon. Opo. Fine. So binilang siya sa supervisor, harap ng supervisor, nagbilangan sila, accounted for lahat ng pera, right? Opo. And then sa pangalawa, sa final, nagbilang sila sa harap, nagbilang siya sa harap nitong, kung sino man itong final na pagbibilangan, na check din. Tama, right? Yung pera pong in-endorse na binibilang lang nila. Kaya nga, yung pera in-endorse. O, kung ganun pala, lahat ng in-endorse na pera, dalawang dinaanan na puro check, ay bakit nagka-short? Ino-audit po yung journal tape. Ito pong audit tape na to, nandito po yung total na nire-report ng ISS namin. So yung total ano po niya, sales niya, nasa 59,000. Ang in-endorse po niyang, turnover po niyang pera, kulang ng 5,000 against po sa report na documented dito at saka ng ISS. Kaya nga po, sana chinek yung pera, then chinek din yung tape sa harap niya. Hindi po machi-check, or Your Honor. Gabi na po, kinabukasan na po. Ay hindi. Dapat on that same day kasi pinag-usapan natin pera. Hindi naman pwedeng sa likod nila magagawa kayo ng auditing and sabihin kinabukasan na kulang ka, short ka. Hindi pwede. And then pag tinatanong ng empleyado, paano ako naging short, confidential. Yan ang sinasabi nilang lahat. Your Honor, wala po kaming confidential na sinasabi. Actually po, nakita po ni Erica to. Kasama po siya sa accounting department namin. Chinek po niya lahat ng documents at saka ito po, may pangalan po siya dito at saka ID number. Para pagbanggahin po yung... Kaya nga, Ma'am Josefina, ulitin ko, nagkaroon ng bilangan sa pera sa isang taong dinaanan, supervisor, and then doon sa final, kung ano man tawag doon, puro check. Ngayon yung sa tape, ibabangga yung cash, right? Doon lang nakita yung pagkukulang. Dapat, sa ginawa niyang pagbabangga na yung kung tawagin mo, sa harap po ng kahera, para right there and there, panagutin siya, kapag nag-short siya, then doon mo pa masasabi na, oh, short ka, may problema tayo, let's talk. Hindi yung kinabukasan nyo pa sila kakausapin. Sir, Sinasabi mo gabi na, no, kahit nabuti ka na madaling araw, dapat right there and then, nagkakaroon ng accounting in front of the kahera. Sir, ever since po naman 1988 pa, yun na po ang procedure ng counter department. That was the long time ago. Ibahin niyo po yung panahon na ngayon sa panahon noon.